tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ilipin na natin ang headline. Balitang Bayan. O pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tumaas ang tsansang maging isang bagyo. Balitang Bayan. Pagtalima sa proseso ng mga nagdaang impeachment trial, iginit ni Senador Gatchalian sa impeachment case ni Vice President Duterte. Balitang Bayan. Kongreso binalaan ng economic team ng administrasyon sa 200 peso wage hike bill. Balitang Bayan. Solusyon sa problema ng mga customer ng prime water at power crisis sa Siquijor, tiniyak ni Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Balita sa Bayang Dagat, kaliwat ka ng kilos, protesta kontra immigration policy, inilunsad na rin sa ilang bahagi ng US. Balitang Bayan. Sa balitang papalakasan, Pacers, liyamado na kontra Thunder sa NBA Finals. Balitang Bayan. At sa showbiz, dalawang miyembro ng K-pop group BTS discharged na mula sa mandatory military service. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong maulang tanghali ng Huwebes. Ngayon po ay Hunyo 12, taong 2025, araw po ng Kalayaan. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama. Hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 5 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa detalye ng mga balita, alamin po muna natin ang update sa dalawang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Alamin po natin ang detalyeng ihahatid ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Patungkol kay Tropical Storm Butip, ang huli itong namataan sa layong 1,085 kilometers sa west of northern Luzon. May lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Ayon sa forecast kanina, itong si Tropical Butip ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na umanong lumalayo mula sa Philippine Area of Responsibility. Pero itong LPA na binabantayan, nasa coastal water siya ng Itbayat, Batanes. Kanina ang alas 8 ng umaga at ayon din sa forecast, itong LPA na to magdadala ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon at may high chance na maging isang bagyo within the next 24 hours. At kapag naging bagyo na ito, posibleng malusaw naman siya in less than 48
hours. Samantala dito tayo sa may weather advisory, 24-hour rainfall forecast for today and hanggang bukas ng tanghali, June 13. Asahan po ang mga pag-ulan sa may Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para naman bukas ng tanghali hanggang Saturday ng tanghali ay Batanes lang po ang nandito sa may forecast natin. Dito naman tayo sa may Baguio City 3-day weather outlook. Asahan po ang maulap na kalangitan sa Friday bukas. Pero asahan ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat on Saturday, habang pagkulot at pagkidlat naman walang kasamang ulan pagdating ng Sunday with 17 to 25 degrees Celsius. Legazpi City naman, fair weather din tayo. Maulap na kalangitan for Friday at pati na rin hanggang Saturday. At habang ang inyo namang linggo ay naasahan na uulanin na may kasama pang mga pagkulog at pagkidlat. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura dyan. Sa may Naga City naman, ganun din halos magkapareho sa may Legazpi City. Fair weather for Friday pero asahan ng mga pagkulog at pagkidlat at pag-ulan on Saturday and Sunday with 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, sumikat ang araw kanina 5:27 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:25 PM. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa detalye nga ng mga balita, aminado si Senador Sherwin Gatchalian na kakaiba ang mga kaganapan sa impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte kumpara sa proseso ng mga nagdaang impeachment trial sa bansa. Ito anya ang dahilan kahit maraming nagiging katanungan ang publiko sa magiging direksyon ng kaso. Anya, umaasa siya na ginawa na lamang sana ng Senado ang sinundan na lamang sana ng Senado ang mga nagdaang proseso ng impeachment upang maging malinaw sa publiko kung ano ang mga susunod pang hakbang sa paglilitis. May mga precedents na kasi tayo Nangyari nung, yun na nga, nasabi ko nga, kay former President Erap, kay former Chief Justice Corona. Kung ano yung prosesong sinundan nila, dahil president naman yun, ay sundan na lang para klaro. Ang importante dito kasi sa akin, klaro at ayon sa konstitusyon, ayon sa ating saligang batas. Bigyan din naman ni Gatchalian na isa sa mga senator judges na susundin niya kung ano ang nakasaad sa saligang batas upang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang hukom sa impeachment trial. Sinusundan ko lang kung ano yung nakasaad sa konstitusyon. Yun na lang naman ang aking trabaho bilang isang senador, na kung ano yung nakasaad sa konstitusyon, yun lang ang sundan natin. Kagaya ng sinabi ko, wala pa tayong pinag-uusapan dito, guilty or not guilty. Babagsak naman yun sa ebidensya. So sa ganitong punto, ang pinaka tamang gawin ay sundan kung ano yung nakasaad sa konstitusyon. At wala naman nakasulat doon na return. No, nakasulat doon, pag tinransmit na sa Senado yung articles of impeachment, trial na kaagad. Ang po ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Dismayado naman si dating Senador Antonio Trillanes III sa hakbang ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, halatang-halata desperado na ang mga kaalyado ni Duterte na i-delay ang impeachment trial. Naniniwala rin ang dating senador na nakataya sa impeachment ang liderato ng Senado, kaya't ginagawa ni Senate President Francis Quezon Escudero ang lahat upang hindi mawala sa kanya ang pagiging tagapangulo ng mataas na kapulungan gaya ng posibleng pakikipag-areglo sa tinaguriang Duterte Block. Ang reaction po natin, una ay tayo ay nadidismaya at maraming mga delaying tactic na ginagawa. At hindi lang yon, may pagsubok na patayin yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi nila dapat ginagawa yan. Alam nila yung tungkulin yan, pero talagang desperado na, lalo na yung mga kaalyado ni Sara Duterte.
Sa kabila nito, iginiit ni Trillanes na hindi pa naman sila nawawala ng pag-asa, lalo't ibinalik lamang sa Kamara ang articles of impeachment at hindi naman ibinasura. Alam ng mga kababayan natin na merong agenda nangyari kaya hindi nagawa kaagad yung mandato nila. Na si Senator Chis Escudero ay naiipit siya dun sa kanyang pwesto bilang Senate President ngayon at dun sa susunod na Kongreso. Kasi dyan, bawat senador, isang boto. So, itong mga Duterte block na tinatawag ay nililigawan na siyempre ang gusto nitong mga to para iboto ka namin, huwag mo ituloy yan. Yan po ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Hindi pa rin natatanggap ng Senate Impeachment Court ang ipinasa o sinumiting resolusyon ng Kamara na nagpapatunay na walang nilabag sa konstitusyon ang inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung tinatawag po nila yung certification. Dahil dito iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi siya makapagbibigay ng anumang komento hinggil sa naturang resolusyon na narinig lamang niya sa balita. Binigyang diin ng senador na dapat dumaan sa impeachment court at hindi sa pamamagitan ng press release ang lahat ng komunikasyon tulad ng pleadings. Kaugnay nito nilinaw din ng tagapangulo ng Senado na sa Hulyo pa masisimula ng aktwal ng paglilitis kahit pa makasunod ang Kamara sa mga hinihinging sertipikasyon. Balitang Bayan. Sa iba pang tapok na balita, binalaan ang economic team ng administrasyon ng Kongreso sa peligrong hatid ng 200 peso wage hike bill. Ayon sa economic managers, namimiligrong sumirit muli ang inflation, magsara ang mga negosyo, magbawas ng mga trabahador at makaapekto sa ekonomiya kung isa sa batas ang dagdag sahod. Paraan nila maiwasan ito, dapat panatilihin na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang sistema ng wage adjustment sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa kabila nito, patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Marcos ang mga argumento na magkabilang panig. Ang economic managers ay binubuo nina Secretaries Ralph Recto ng Finance, Amena Pangandama ng Budget and Management, Maria Cristina Roque ng Trade and Industry, Arsenio Balisaca ng Economy, Planning and Development o yung DepDep, BSP Governor Eli Remolona at Economic Affairs Advisor Frederick Go. Balitang Bayan. Nanghihinayang naman ang Kamara na nagtapos ang 19th Congress nang hindi niraratipikahan ang panukalang 200 peso daily minimum wage hike bill na layuning itaas ang sahod ng mga empleyado at mga manggagawa sa pribadong sektor. Nasabing hindi nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa isang kompromiso sa panukala kaya't hindi ito naisalang sa Bicameral Conference Committee. Matatanda ang inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi niya mabatid kung ano ang naging batayan ng mababang kapulungan dahil huli na itong naipasa at ngayon minamadali sa mataas na kapulungan. Nag-adjourn na po si Nije. Ayon naman kay House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Nograles, mas pinipili ng Kamara ang isang bukas at masusing BICAM process sa halip na mapilitang tanggapin na lamang ang bersyon ng Senado ng walang sapat na talakayan o kompromiso. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Kamara na maaproba ng panukala sakaling muling ihain ito sa 20th Congress. Balitang Bayan. Samantala, tiniyak sa publiko ng Malacanang na hindi nito tinutulugan ang reklamo laban sa Prime Water at Siquijor Island Power Corporation na kapwa pag-aari ng pamilya Villar. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nagsasagawa naman lagi ng follow-up sa investigasyon pero humihingi lamang sila ng kaunti pang panahon bago maglabas ng karagdagang mga detalye. Base anya kay Administrator Jose Moises ng Local Water Utilities Administration o LUA,
mayroon ang naganap na pag-uusap sa pagitan ng Malolos City Water District at kasama ang Prime Water. Nangako na rin ang Prime Water na re-resolbahin nila ang problema sa supply ng tubig sa mga apektadong lugar sa Malolos, Bulacan bago magsimula ang klase. Samantala, iniutos din ng Pangulo ang pagsusuri sa legal na kasunduan ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR dahil sa problema sa kuryente sa Siquijor. Iginiti Castro na galit at dismayado ang Pangulo sa nangyayaring brownout sa isla na tumatagal ng mahigit 5 oras kada araw kaya't binibigyan lamang ng 6 na buwang ultimatum ang SIPCOR para resolbahin ang problema. Balitang Bayan! Oras na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang mga reports. Delegasyong pinagplanuhan ng Duterte Bloc ang desisyon ng impeachment court. Itinanggi. Ang detalye mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Walang itinatago ang Senate Impeachment Court sa nagiging hakbangin nito ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Senate President Chis Escudero sa sinabi ni Minority Senator Riz Ontiveros na naniniwala siya na pinagplanuhan ng Duterte Bloc ang isinulong na pagpapabalik sa Kamara de Representantes ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Matatanda ang unang naging motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa ipadismiss ang impeachment case pero tinanggap nito ang naging mungkahing amendment ni Senator Alan Peter Cayetano na sa halip na dismissal ay return o ibalik sa Kamara ang impeachment case. Ayon kay Escudero, malaya ang sino man na sabihin ang gustong sabihin hinggil sa kanilang naging desisyon pero walaan niya silang itinago. Kaya ayaw niya na sa caucus sa halip sa plenaryo niya gusto pag-usapan ang mga usapin ukol sa impeachment case ay para maiwasan ang anumang pagdududa. Nakita naman anya ng publiko ang napakahabang debate at ilang beses na pag-amyenda sa motion bago sila humantong sa botohan. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Escudero. Yung tagal na pinag-usapan namin at nakita nyo ilang beses kami nagbotohan halos. Pwede nilang sabihin kung anong nais nilang sabihin pero wala kaming tinago at wala kaming kinubli. Kaya ngayon ang sinasabi ko din, di ba? Balikan natin. Ayaw ko ng caucus para pag-usapan ito. Lalo nyo kami inakusang may plano at tinago at may usapan. Nais kong gawin lahat sa plenary para makita at mapanood nyo. At kayo na yung humusga kung gano'n nga ba o hindi. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ngayon pa rin yan, House Prosecutor nakukulangan naman sa paggampan ng tungkulin ni Senate President Escudero bilang presiding judge ng impeachment court. Patrol 30, Jelly Mendez sa karagdagan detalye. Hindi umano satisfied o kontento ang isang House Prosecutor sa paghawak sa trabaho ng presiding judge ng Senate Impeachment Court na si Senate President Francis Chis Escudero kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ginanap na pulong balitaan ay natanong si Antipolo City Representative Romeo Acop kung satisfied ba ito sa ginagawa ng Senate Impeachment Court. Bilang tugon ay sinabi ni Acop na sa personal niyang pananaw, batay sa kanyang mga karanasan at bilang pinakamatanda sa prosecution panel ay hindi siya kontento sa tungkulin ni Senator Escudero bilang presiding judge ng impeachment court. Ayon naman kay House Minority Leader Marcelino Libanan, alam naman nilang mahirap ang trabaho ng Senate President at masasabi na rin na isang victory ang kahit papaano'y pag-usad sa proseso ng impeachment. Nang matanong naman ukol sa hindi pagsusuot ng impeachment robe ng ilang senator judges ay sinabi ni Congressman Acop na hindi niya alam ang rason ng mga hurado. Bahala na anya ang presiding judge na magdisiplina sa mga naturang senator judges. Sa kabila nito ay umaasa ang mga prosecutor na magpapatuloy ang pag-usad ng impeachment case laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Senate President Escudero iginiit namang walang deadlock. Walang deadlock sa pagitan ng Senado at Kamara.
Babalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Hindi matatawag na deadlock ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Senado at Kamara de Representantes. Itinayag ni Senate President Chis Escudero sa harap ng pagtanggi pa ng Kamara de Representantes na tanggapin ang ibinabalik na articles of impeachment. Ayon sa Kamara, hindi ito tatanggapin hanggat hindi nakatutugon ang Senate Impeachment Court sa kanilang mga katanungan at mga gustong maliwanagan. Kahapon na hindi pinapasok sa Kamara de Representantes si Senate Sergeant at Arms Roberto Ancana na magsisilbi sana ng sulat ni Senate President Escudero sa Kamara at kopya ng ibinabalik na articles of impeachment. Muli giniit ni Escudero na ang Senado bilang impeachment court ay hindi na kapareho o kapantay ng Kamara de Representantes na tumatayong prosecution sa impeachment case. Kaya maaari niyang utusan ng Senate Impeachment Court ang Kamara tulad ng pagsusumite ng mga pleadings. Muli di tinanggi ni Escudero na maantala ang impeachment trial at dinidribble nila ang impeachment dahil sa kanilang naging hakbang. Iginiit ni Escudero na ang pinakamagagawa lamang talaga ng impeachment court sa pagtatapos ng 19th Congress ay mag-issue ng summon, bagay na ginawa na nila. Kahapon ay natanggap na ng tanggapan ng Vice Presidente ang summon ng impeachment court kung saan pinasasagot ito sa mga impeachment case laban sa kanya. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bababalita paninira sa Immigration Commissioner, posibleng may kaugnayan sa tangkang pagpapalaya sa isang high-profile Chinese inmate. Naman natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 24, June Samson. Naglabas ng panibagong pahayag si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado tungkol sa umano'y paninira sa ahensya kasunod ng mga espekulasyon na may kaugnayan ito sa kanyang pagtanggi sa hiling na palayain ang high-profile detainee na si Tony Yang. Sinabi ni Viado na may tangkang magpalusot ng isang resolusyon sa kanilang opisina para mapiyansahan si Yang habang siya ay wala, pero agad umano niyo itong pinawalang bisa pagbalik at iginiit na mananatiling nakakulong siyang habang nililito sa mga kaso kaugnay ng Pogo operations. Samantala patuloy naman sa pagtanggi si Viado na pangalanan ang mga sangkot sa usapin, pero tiniyak nito na ikinagulat ni Justice Secretary Crispin Remulla ang naturang mga issue. Giit ni Viado na mas mainam na resolbahin agad ang issue sa loob ng ahensya upang hindi na madamay pa o maabala at maperwisyo ang publiko at mga empleyado ng Bureau of Immigration. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala bilang ng mga apektado ng habagat umabot na sa 16,000 ayon sa NDRRMC. Patrol 17, Jopel Peleño. Tinatayang aabot sa 5,000 pamilya o higit 16,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa 50 barangay mula sa Central Luzon, Central Visayas, Davao Region, Socsargen, BARMM at Zamboanga Peninsula. Base sa tala ng NDRRMC, lampas 3,000 individual ang pansamantalang nananatili sa siyam na evacuation center habang 84 na pamilya ang nasa kani-kanilang mga kaanak. Sa 151 na mga tahanan na napinsala, 143 dito ang partially damaged at 8 ang tuluyang nasira. Patuloy namang isinasagawa ngayon ang pamamahagi ng relief goods at hot meals sa mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, responsible gaming isinusulong naman ng PCSO. Alamin po natin ang report ihatid yan ni Maine Barreto. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros.
Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kahit hindi po kayo naka-jackpot, hindi po kayo nakakuha po ng premyo sa 658, 655 at kung ano pa po mga games po ng PCSO. Aba, kahit kayo po ay natalo, meron naman ho kayong natutulungan. Dahil alam nyo ho ba na ang katumbas ho ng inyong pong bawat taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket po ninyo, yung binibili po ninyong ticket, sigurado tiyak. Meron po tayong mga natutulungan po tayo ng mga kapwa Pinoy, lalo po yung mga nangangailangan, yung mga meron pong mga malulubhang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila uurugan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Magpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan sa oras na ganap ng alas 12:32 na ng tanghali. Pursigido ang Commission on Elections na isulong na itaas ang pagtaas sa halaga na maaring gastusin ng mga kandidato tuwing kampanya. Alinsunod kasi sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSELO, ang mga kandidato ang kabilang sa partido politikal ay maaring gumastos ng 3 pesos. 3 pesos po kada rehistradong botante, habang 5 pesos para sa mga independent candidate. Gayunman, aminado si COMELEC Chairman George Garcia na hindi na napapanahon ang naturang halaga. Sa itinakdang deadline kahapon, nakapaghain na ng SOSE ang 61 mula sa 64 na senatorial candidates sa Makatwid. Merong 3 hindi nag-file, 25 mula sa 28 political parties, may 3 pong natira, hindi nag-file, habang 141 mula sa 154 na party lists. Balitang Bayan! Pag-usapan po natin, ito pong naunsyame na wage hike bill, yung pag-ratifika po dito sa wage hike bill dyan sa Kongreso, matapos nga pong mag-adjourn CINIG kagabi. Ito pong 19th Congress. Nasa kabilang linya po natin si Attorney Sunny Matulang, Pangulo po ng Federation of Free Workers. Magandang hapon po. Attorney Matulang, welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Attorney! Opo, good afternoon po, Attorney. Welcome po muli sa ating pong himpilang may todong lakas, DWIZ at Aliw Channel 23. Ay, oo, malungkot lang kami sa araw ng kalayaan kasi hindi malaya ang mga magagawa sa kahirapan at kagutuman. Hindi po pumasa yung ating nilalabing 100 to 200 pesos. Opo, at hindi na po inabot kumbaga naghingalo na yung wage hike bill. Pero kasi na-dribble ng matagal kaya naubusan ng oras. Naging busy ang Senado lately dito sa impeachment, Attorney, kasi ayun ang isa pa yun, isa pa yun at naiwanan yung mga manggagawa. Opo. Pero ito po bang wage hike bill na ito ay may pag-asa pa
sa kagaya ng impeachment maitawid sa 20th Congress? Palagay ko ay may mga kaibigan tayo na na-elect sa Kongreso at palagay ko ay maaari pang ulitin ito, no? At saka sana mapabilis na at hindi madribble ulit, ano? Ang ating frustrated lang tayo kasi pinaasa tayo na at least may pasa ito. At nag-suggest na nga yung National Wage Coalition na i-adapt na nga yung 100 pesos ng Senate na proposal ng Senado. Pero nagmatgas ata yung ating House of Representatives o may intention talagang hindi ipasa ito. Kaya dapat mag-assist po yung National Wage Coalition kasama yung TUCP, yung FFW, yung Nagkaisa Labor Coalition, yung BMP at KMU kung paano yung mas epektibong lobbying sa Kongreso. Pero ganun pa man, ay tuloy pa rin yung ating pag-oorganisa ng mga manggagawa para at least ma-empower sila sa loob ng pagawaan na maitaas ang kanilang sahod at benepisyo sa kompanya. Opo, meron hong babanggit lamang po, no, ng economic managers. I don't know kung natanggap nyo na ito, nabalitaan nyo na ito, Attorney Sunny Matula. Meron pong babala ang economic managers. Mukhang nataon itong kanila pong statement doon po sa pag-adjourn. Palagay ko intentional yun para pigilan. Oo. Para pigilan yung kaya nagkataon lang kayo. Nagkataon lang ba? O ayun nga, sa inyong opinion, mukhang intentional. Pero ang kanila pong babala, maaari daw sumirit muli ang inflation kung talagang matuluyan ng maisa sa batas itong 200 peso wage hike. Ano hong reaksyon niyo po rito, Attorney? Sa palagay ko ay intentional yun, harangin talaga yung wage hike. Pero palagay ko ay misleading yung ibinigay ng ating mga economic managers. Alright. Sapagkat kung tiningnan natin sa kasaysayan, hindi naman nagkukos ng inflation yung pagtaas ng sahod. Isa na dyan yung 40% increase ng sahod noong 1989. So noong 1989 kasi may national wage increase na 25 pesos, almost 40%. Noong 64 pesos during that time. Nationwide yun ay may mga coup attempt pa during that time at destabilisado ang government pero lumaki yung ating gross domestic product at wala namang tanggalan at wala namang closure ng maraming kumpanya. Kayang-kaya po ibigay, lalong-lalo na sa kasalukuyan na siyempre yung savings ng ating mga kumpanya mula sa Create Law na mula binaba, di ba, mga incentives na binaba ang corporate tax from 35% to 25%. Yung iba, yung maliliit ay 20%. Kaya kaya-kaya sa savings. Tapos yung ating ekonomiya naman ay pataas ng pataas. Pero yung purchasing power ng sahod ng mga manggagawa ay pababa ng pababa. Yung 89 pesos na purchasing power noong 1989 ay equivalent to 626 pesos sa kasalukuyang mga presyo. Pero yung sahod ng mga manggagawa, ang Metro Manila lang mas mataas kunti, ng 3%. Pero yung iba, ikumpara mo yung BARMI, almost 50% nang nabawas na sa purchasing power ng mga manggagawa. Kung ibase natin sa 1989 purchasing power niya. Kaya dapat makahabol ng mga manggagawa, hindi pababa ng pababa ang capacity ng mga gagawa to purchase. So, pero Attorney Sunny, ang inire-recommenda, minamungkahi po ng atin pong mga economic managers, yung economic team, binubuo ng Department of Finance, DBM, DTI, BSP, DepDep, yan po yung ating economic managers. Ang inire-recommenda po nila ay panatilihin na lamang daw po itong kasalukuyan pong sistema po ng wage adjustments, which is dumadaan sa the usual, yung RTWPB, yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kontento ho ba kayo sa ganun pong suwesyon ito pong economic managers? Or I mean, kung go ahead po, Attorney. Nagdi-disagree yung trade unions diyan sapagkat sabi ko na nga
sana pataas ang sahod, no? Pero ang capacity ng purchasing power ng sahod pababa ng pababa eh. So may problema diyan sa wage board na 'yan. At syempre sa wage board tripartite yan, dalawa yung sa gobyerno at dalawa yung isa yung sa employer. Yung dalawang dalawa pala sa employer at tatlo yung sa gobyerno diyan at dalawa lang ang sa workers. Kaya na-overwhelm ang workers sa butuhan diyan, ano? At barya-barya lang talaga ang nakukuha diyan sa RTWPB, ano? Kaya ang proposal nga namin diyan, i-restructure yan at gawing ng balasahin na. Ano? National na. At kasi may diskriminasyon din yan sa mga probinsyano sa kasalukuyan yung mga manufacturing products provincial rate, di ba? Yung manufacturing products natin mas mahal sa probinsya kaysa Metro Manila at siyempre yung gasolina doon at elektrisidad nga mas mataas pa sa labas ng Metro Manila kaysa Metro Manila. Kaya palagay ko i-review na yan at baguhin ang batas na yan at ang proposal ng trade union dapat national na rin sapagkat wala namang masyadong kaibahan ang presyo ng mga goods and services sa Metro Manila at sa probinsya. And despite na merong ganong statement ang economic managers, ang binabanggit po ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos, kayo ho ba pinangahawakan nyo pa rin po yung binabanggit ng ating pong Pangulo na patuloy pa rin na pinag-aaralan ito pong nung sa inyo po, sa inyo pong panig, sa panig din po ng mga employers. Hanggang kailan kaya lalabas yung resulta ng pag-aaral? Attorney. Last year previous year sinabi niya na yan nung May 1 last year ay binanggit na rin yan at this May 1 ay wala legislated pa rin konklusyon wala pa rin konklusyon yung kanyang pag-aaral kaya palagay ko ay diversionary tactic lamang yan at ang sabi nga ng isang manggagawa kanina mabuti pa yung saging ay may puso pero yung kongreso natin at Malacanang wala atang puso para sa mga manggagawa. Hindi naintindihan yung nalubog sa utang at kagutuman yung ating mga manggagawa kaya yung ating pagdiriwang ng kalayaan ay wala pa ring masyadong meaning lalo na kung pag-usapan ay kalayaan sa kagutuman at kalayaan sa kahirapan at kalayaan sa mga utang. Nakasangla na nga yung ATM ng ating mga manggagawa. Grabe naman, binuking mo pa, Attorney. Totoo po yan. Nangyayari talaga. Oo. Pero, itong iginigit po ng Senado na kagaya binabanggit ho ninyo na i-adapt na lang po itong magkano? 100 pesos? Yung 100 kahapon po ay ipinaabot na natin sa liderato ng Kamara para mapabilis kasi sabi nila nahirapan daw silang mangumbinsi. Sabi namin i-adapt nyo na lang yung 100 pesos ng Senado para hindi tayo ma-zero. Nagmamatigasan kaya po ang walang compromise. Walang nakuha yung mga manggagawa. Kaya may kasalanan din po dito yung liderato ng House of Representatives. Ganun ho? Oo, kasi payag na di ba, kung 100 pesos usually ay significant sa 150, hindi pa pwede magtagpo sa 150 yun? Sana, pero wala na pong oras Ayun lang. Kaya sabi na, tanggapin nyo na yung 100. Okay na tayo. Deal or no deal? Oo. So, ang nangyari, naging zero ang laman ng ating increase kahapon. So, magkakatalo na lang po dito po sa mga economic managers, Attorney Sunny Matulad, just in case na magkaayos po, magkaroon po ng consolidated, iisang sagot, tugon, ang mataas at mababang kapulungan. So doon na lang po sa... paano pong gagawin natin dyan? Ano pong inyo pong mga susunod na hakbang? May mga protesta yung mga manggagawa. Alam ko yung mga kasama namin sa Nagkaisa Labor Coalition ay nag-rally kanina dyan sa Boy Scout Circle. Pero ganun pa man ay kinakailangan talaga namin na mag-assist din sa trade union movement kung paano natin na maging epektibo yung pagpasa ng hinihinging taas sahod patungo sa nakabubuhay na sahod
para sa mga manggagawa. Kasi hindi talaga uunlad ang ating bansa kung walang purchasing power ang ating mga manggagawa. So, hindi pa naman ho nakakapanghinayang, kung hindi nakalusot sa 19th Congress. Mayroon pa namang 28th Congress. Umaasa tayo sa 20th Congress at may mga kasama tayo sa nagkaisang labor coalition na nakapasok sa Kongreso, yung kamanggagawa, yung ating mga kaibigan sa Akbayan, at syempre yung TUCP party list ay nakapasok pa rin. Kaya palagay ko ay marami-rami na ang ating mga suporta sa House. At sana si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay sa Senate, sa Senado ay makakatulong din. Opo. Baka meron pa ko kayong nais pang ipanawagan sa ating po mga mambabatas, Attorney Sonny Matula, at syempre sa ating po mga kapwa-uring manggagawa, mga obrero, lalo po ngayong ika-127 taong anibersaryo ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi malaya talaga ang ating mga manggagawa kung hindi po maitaas ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Kaya ang panawagan natin ay kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa kagutuman, kalayaan sa utang. Kaya magkakaisa lang po tayo, mag-organisa tayo ng union, bigyan natin ng lakas ang kilusang paggawa para makamit natin yung ating minimiting taas benepisyo at sahod. Walang tunay na makakatulong sa atin kundi ang kilusang paggawa. Maraming salamat. Salamat po, Attorney. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang hapon. Si labor lawyer at Pangulo po ng Federation of Free Workers, si Attorney Sonny Matula. Balitang Bayan. Nasa uling bahagi na po ng Balitang Bayan, at sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng imbilan. Bucor, nabuhay ng loob sa suporta ni Senator-elect Erwin Tulfo. Ang detalye nagbabalik si Patrol 24, June Samson. Nangako ng suporta si Senator-elect Erwin Tulfo sa Department of Justice at sa Bureau of Corrections sa pamamagitan ng reforma sa correctional system ng bansa. Sa kanyang pagbisita sa minimum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ay tiniyak niya kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na maghahain siya ng proposed legislation na pagkisahin o pagsamahin na ang penology at correctional system na ngayon ay pinamamahalaan ng Bureau of Jail Management and Penology at ng Bureau of Corrections. Isa pa niya sa bibigyang prioridad ni Tulfo ang proposed bill na magpapalaya sa mga may sakit na mga nakatatandang bilanggo. Tiniyak din ni Tulfo sa mga Bucor officials na mapalaki ang budget para sa mga kinakailangan pagpapaunlad ng mga pasilidad, palakasin ang pagsasanay ng mga tauhan at patulungan ang mga bilanggo. Sinabi naman ni Katapang na ang mga plano o mga pangakong ito ay napakahalaga sa pagpapalakas sa buhay ng mga persons deprived of liberty na naharap sa mga hamon tulad ng overcrowding, kakulangan sa mga resources o mga pangangailangan at mga lumang infrastruktura o mga pasilidad. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tanggap naman tayo ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Guys, 127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang din sa Caloocan. Sino-sino ang mga bumisita? Alamin po natin mula kay Beth Samson. Tahimik at simple ang naging pagdiriwang na 127 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap kaninang umaga sa harap ng Bantayo de Gat Andres Bonifacio sa Monumento, Caloocan City. Mainit ang pagtanggap na ibinigay ni City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan, Congressman Oscar Malapitan at mga opisyalis ng lungsod sa panauhing pagdangal na si Attorney Omar Alexander Romero, pangalawang kalihiman ng Department of Interior and Local Government o DILG.
Sa kanyang talumpati, sinabi nito na kaisa sa adhikain ng bagong Pilipinas ang pamamahala na may malasakit at pananagutan tungo sa kaunlaran at isa itong panawagan sa reforma tungo sa pagbabago. Dagdag pa ng pangalawang kalihim na sa DILG, pinaniniwala na ang tunay na kalayaan ay nakikita sa matapat na pamamahala at taos-pusong malasakit sa bansa na handang lumaban para sa kalayaan na tinatamasa sa ngayon. Sinabi naman na City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan na bilang isang Pilipino, bigyan ng pugay ang mga bayani na nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng Pilipinas. Aniya ang araw na ito ay nagpapaalala na ang lahing kinabibilangan natin ay mayroong tapang, lakas ng loob at malasakit para sa kapwa at sa bayan. Ingatan, pahalagahan at panatiling buhay ang diwa ng kalayaan na may tamang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kabilang sa dumalo ang Philippine National Police, Northern Police District Director of Police Brigadier General Josefino Ligan, Bureau of Fire Protection, mga department heads at mga kawani ng pamalang Caloocan, Barangay Council at marami pang iba. Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Hanggang tamatay na police report mula sa probinsya. Di pala ito police report. Akala ko police report kanina si Ronald yung kanina. Ang pag-ulat mula sa Central Luzon, 600,000 pesos na halaga ng coconut dehusker ipinagkaloob ng DAR sa mga benepisyaryo sa Aurora Province. Alamin po natin ang kabuuan ng report mula kay Johnny Gole. Yes, nagkaloob nga itong Department of Agrarian Reform o DAR ng coconut dehusker. Machine para sa mga coconut farmers na benepisyaryo nitong CARP mula dito sa bayan ng Dipakulaw, Aurora Province. Ang mga nakatanggap ng nasabing makina ay pawang kasapi nito pinagkaisa Agrarian Reform Cooperative at itong Dayara Basin Executive Farmers sa Agrarian Reform Cooperative. Sa simpleng turnover ceremony, sinabi nitong si Dara Aurora Provincial Officer Josephine Aguinaldo, ang nasabing proyekto ay bahagi umano ng kanilang climate change farm productivity support program upang pataasin at paunlarin ang industriya ng pagliliyog at maging itong kabuhayan ng mga magsasaka at niyog sa bansa. Saka upang bigyan din ng magandang kita at pangkabuhayan itong mga mamayan, lalo na itong mga magsasaka at niyog at kanilang pamilya sa pamagitan nga nitong tulong at mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa kanilang kooperatiba. Ang lalawigan kasi ng Aurora ang may pinakamalaking kontribusyon sa industriya ng coconut farming dito sa Central Luzon. Mula dito sa Gitang Luzon, ito si Jerry Gole. Central Patrola, nag-uulap. Sintihan ng todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Malat na sa ilang panig ng Estados Unidos sa mga kilos protesta laban sa immigration crackdown o yung U.S. Immigration and Customs Enforcement na nagsimula sa Los Angeles, California. Kabilang sa mga naglunsad ng kilos protesta ang ilang mga demonstrador sa Seattle, Chicago, Philadelphia, San Francisco, New York at Denver. Layunin ng demonstrasyon na tugunan ang labis na paggamit ng puwersa ng US government. Samantala, nanindigan naman ang Trump administration na ipagpapatuloy ang mga isinasagawang raid at deportation sa kabila ng lumalawak na kilos protesta. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa NBA, yamado na po ang Indiana Pacers sa kartadang 2-1 at sa nagpapatuloy po na finals o game ng NBA Finals kontra Oklahoma City Thunders. Matapos mabigo sa Game 2, muling umabante ang Indiana. Makaraang patumbahin ang Thunders sa score na 116-107. Sa home court po ito ng Indiana. Nasungkit ni Benedict Mathurin ang tagumpay para sa kanyang team matapos kumamada
ng 27 points habang nag-ambag naman ng 22 points. Double-doubles po ito, 22 points at 11 assists si Tyrese Haliburton. Kontrolado na ngayon ng Pacers ang nagpapatuloy na best of 7 series ng NBA Finals. Dahil batay sa mga nagdang finals tuwing nagiging tabla ang score ng magkalabang koponan, 33 beses nang iniuwi ng mga nananalo sa Game 3 ang NBA trophy. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Discharge na mula sa mandatory military service ang dalawa sa miyembro ng sikat na K-pop group na BTS na sina Jimin at Jungkook. Kaugnay nito sinalubong sina Jimin at Jungkook ng malakas na hiyawan ng fans sa Yeoncheon Public Stadium, South Korea. Samantala sa live session nila sa Weverse, binati nila ang BTS Army at sinabi nila na namimiss nila mga ito. Pinasalamatan din nila ang kanilang fans sa kanilang paghihintay. Hindi aniya biro ayon kay Jimin ang naging journey pa sa military service, pero umaasa na siyang ipakita ang kanyang better version. Balitang Bayan. Ano tayo tuloy magpaalam, batiin po muna natin ang isa pong maligayang kaarawan, ang isa po sa haligi po ng ating pong himpilan, ang ating pong EVP and General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, si Attorney McNeil Rante. Happy birthday, Attorney McNeil Rante. At siyempre, sa lahat din po ng mga nagdiriwang ng kani-kanila pong kaarawan ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayong pong Hunyo 12, araw ng Kalayaan. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na DWIZ Network News kasama sila Angelo Baino at Maine Pareto. Pagsapit ng alas 2